Bakit ang nagsasagutan itong si Salceda at saka si Carpio? Ang sagutan kasi ng dalawa, bakit hindi si Recto yung nakakasagutan ni Carpio? Sabi kasi ni retired Senior Associate Justice Carpio, nung una daw ang akala niya, ang nagsingit ng provision na yon sa General Appropriations Act of 2024 ay si Ralph Recto. Pero nung nalaman niya daw nung huli, hindi daw. Hindi pala. Ang nagsingit daw pala ng nasabing kontrobersyal na provision ay si Joey Salceda. Yun ang sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio. Kaya ang pinag-initan na ngayon ni Carpio ay si Salceda. Ito daw pala yung promotor ng kontrobersyal na insertion. Ang insertion ditong pinag-uusapan, in-insert, siningit, hindi pondo, kundi yung Special Provision 1, Paragraph D ng 2024 General Appropriations Act. O ngayon mga kabunyog, sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, ang akala ko si Recto, hindi pala si Salceda. O ngayon, sinagot ni Salceda yan. Sabi ni Salceda, hindi ako ang nag-insert ng provision na yan. Kaya sinagot niya si retired Senior Associate Justice Carpio, mali daw yung akusasyon sa kanya. O kaya ngayon, hindi natin alam kung anong magiging sagot na naman ni retired Senior Associate Justice Carpio, pero yan po. Ayan o, ito yun o. Salceda vehemently denies Carpio's claim he inserted GOCC cash sweep provision in the 2024 budget. O yan ha. Yan yung retired justice yan. Ang sabi niya, hindi, si Salceda pala. Sabi naman ni Salceda, hindi ako. O ngayon, sino ba talaga? Alam niyo mga kabunyog, isa ito sa dapat lumabas eh. Isa ito sa dapat imbestigahan. Ito yung mga bagay na dapat palalimin kasi budget na naman ito. At ang pinag-uusapan nating budget dito, hindi ito yung 2025 budget. Yung controversial kasing budget na sinasabi nating insertions na sobra-sobra, 2025 budget yon. Yan yung mga binanggit ni Saldico sa kanyang video. Yan yung sinabi na the worst budget in the entire history ng Pilipinas ay yung 2025 budget. Ito hindi. 2024 budget ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, grabe na ang kontrobersya sa budget natin. Yung 2025 budget, iba yon. Ano ba yung pinag-aawayan nila na yan? Pinag-aawayan yan, yun yung provision sa 2024 budget. Ito sino ba talagang may pananagutan? Si Recto o si Salceda? At kung may pananagutan man si Salceda, ano ang pananagutan niya? Mga kabunyog, ganito yan. Si Salceda, congressman. Si Recto, Department of Finance Secretary. Okay? So ngayon, ano ang ginawa ni Salceda ayon kay Carpio? Ano naman ang ginawa ni Recto? O ganito. Ganito muna. Ilinaw ko muna ang pinag-uusapan dito, hindi 2025 budget. Yung 2025 budget, yan yung sinasabi ni Saldico na may 100 billion insertions na siningit ang presidente. Hindi po. Yung 2025 budget ang sinasabi na pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan. 2025 budget. Pero itong pinag-uusapan natin ay 2024 budget. Ano ang kontrobersya sa 2024 budget? Ang kontrobersya sa 2024 budget, sa 2024 budget ay mayroong 731 billion na unprogrammed appropriations. Anong ibig sabihin ng unprogrammed appropriations? Nakalagay na siya sa naaprubahan na budget pero wala pang pondo. Ibig sabihin, may items na doon kung ano yung mga projects, ano yung mga proyekto. Infrastructure projects, kasama na ang flood control projects, nandoon nakalista. Kaya lang bakit tinatawag na unprogrammed appropriations? Kasi nung binuo yung budget, wala pang pondo yun.
Ngayon, ilan yon? 731 billion. So dahil wala pang pundo yon, bakit linagay sa budget? Ay kasi nga, bahala na yung Secretary ng Finance maghanap. Saan ngayon magkahanap? Ay di magpataw ng bagong buwis o kaya mangutang. O kaya kung anong pwedeng gawin. Basta bahala na ang Finance Secretary na punduhan yan. So ngayon, ng panahon na yan, ang Finance Secretary si Recto. So anong ginawa ni Recto na paraan? Anong ginawa ni Recto na paraan para yung 731 billion na ang program appropriations ay mapunduhan? Kasi magagalit sa kanya si PBBM. Mahina siyang Finance Secretary kung hindi siya makagawa ng paraan. Ha? Ha? Anong ginawang paraan ni Recto? Ay di ba ang sagot ni Recto common sense? O ano yung common sense? Ang sabi ni Recto, common sense. Ang ginawa niya, kung mayroon dyan mga pera na hindi naman ginagamit, gamitin. Gumawa ng paraan si Recto. Ano ang pinagkunan niya? Yung mga GOCCs, yung mga government-owned and controlled corporations. Ano ang halimbawa ng mga government-owned and controlled corporations? PDIC, yung Philippine Deposit Insurance Corporation, yung PhilHealth, kasama yan sa mga GOCCs. So ngayon, anong ginawa? Mayroon daw excess funds o balance funds ang PhilHealth 89.9 billion, almost 90 billion na yan. Sabi ni Recto, yan ang gamitin natin. Orderan natin ang PhilHealth na i-transfer yung 90 billion papunta 89.9 billion papunta sa National Treasury. Pag na-i-transfer na yan sa National Treasury, yan ang ipampondo natin sa unprogrammed appropriations. Ngayon ang tanong, saan ang basis niyan? Ano ang legal basis niya? Kasi hindi niya pwedeng gawin yan na walang legal basis. Ngayon, ang naging legal basis, yung provision sa 2024 General Appropriations Act. Ano yung provision na yon? Ang provision na yon ganitong nakalagay. Pwedeng gamitin ng executive ang mga excess funds, balance funds o savings ng GOCCs para ipampondo doon sa unprogrammed appropriations. Ngayon, ang tawag doon, sweeping provision. Sweeping kasi pawalis. Imaginin mo, binigyan ka ng napakaganong power, ang tindi. Yung mga GOCCs, yung excess funds, pwedeng gamitin. Binigay sa executive yun, sa presidente. Binigay. Ang tanong, sino ba ang naglagay ng ganyang provision sa 2024 General Appropriations Act? Yan na yung sinasabi ni Carpio. Si Salceda. Si Salceda ang naglagay. Di kaya matindi si Salceda. Ibig sabihin, na-force ni Salceda. Ang galing naman ni Salceda. Parang nakita niya na pagdating ng panahon, mangangailangan ng pondo si Recto. At para magamit niya yung pondo, gamitin niya yung mga sa GOCCs tulad ng PhilHealth at PDIC. Ang problema, mayroon ba siyang power ng ganon? Wala. Ang presidente ba mayroon? Wala. Para magkaroon ng power, linagay yung ganong provision. Ang tawag doon, Special Provision 1, Paragraph D. Yan yun. Kaya, itong sinasabi ngayon ni Carpio, ang naglagay ng ganong special provision sa GAA ng 2024 ay si Salceda. So, hindi si Recto. Si Recto yung gumamit ng provision na yon. Yan yung ginamit niyang tuntungan o legal basis ng kanyang circular para sabihan ng PhilHealth, i-transfer nyo yung nandyan ninyong fund. Kaya nakikita nyo mga kabunyog, mga kababayan, matindi. Matindi ang ginawa ng mga ito. So sa tingin nyo, hindi ba planado ang lahat ng ito? Bakit naman maglalagay ng ganong provision sa General Appropriations Act? Dahil darating ang panahon, ang magiging tanong sa executive, saan kami kukuha ng pampondo nung 731 billion na unprogrammed appropriations? So doon na ang sagot. Nakalagay na mismo. Kaya lang, bakit dineclare yan na unconstitutional ng Korte Suprema? Bawal yun. Ang tawag doon, rider. Bakit rider? Singit. Bakit nyo siningit yan? Yung power na yun na binigay sa executive, sa presidente, na ginamit ni Recto ay unconstitutional, illegal. Kasi, bakit mo bibigyan ng ganung power ang presidente? Ay napakatindi ng power na yun. Yan yun mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ang nangyari dito, sabi ni Salceda, hindi naman ako ang naglagay niyan.
Ngayon ang tanong, sino pala? Dapat imbestigahan nito. Dapat imbestigahan ito. Kasi ang sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, si Salceda, ang alam ko si Salceda. Ano ang paliwanag ni Salceda? Ang paliwanag mga kabunyog ni Salceda ganito. Ganito ang paliwanag niya. Noon daw 2023, may proposed siyang batas. Ito naman in fairness kay Salceda, ganito ang paliwanag niya. Sabi niya, mayroon akong proposed na batas. Sabi ni Salceda, noong taong 2023. Ang proposed na batas ko, sabi niya, ang proposed na batas ko ay gamitin ng executive ang mga pondo ng GOCCs. Yung mga hindi ginagamit, yung mga idle funds, yung mga hindi ginagalaw, sayang, gamitin. Yun daw ang kanyang House Bill. 2023 niya yan prinopose. Pero hindi naman daw lumusot sa Kamara yun eh. Sabi ni Salceda. Ayaw maraming kontra eh. Kasi nga, controversial yun. Imaginein mo, gagamitin mo yung pondo ng GOCCs, gagamitin ng executive, ay masyado talagang sweeping yung power na yun. Kaya hindi daw yun lumusot. Ngayon, sabi niya, dahil hindi lumusot yun, ibig sabihin, hindi niya na yun prinopose. Pero doon sa 2024 ginamit yun, linagay na lang bilang special provision. Ganon katindi ang ginawa. Pero sabi ni Salceda, kinopya yung ideya niya na gamitin yung pondo ng GOCCs, pero hindi siya ang naglagay doon sa 2024 budget. Kaya nga tinatawag mga kabunyog na rider. Bakit rider? Hindi lumusot bilang batas pero linagay na provision doon sa GAA. Ganon katindi, ganon kagugulang ang mga politiko natin. Ganon sila katindi magdiskarte. Ngayon, ang sabi ni Salceda, yes, yung idea na yan na gamitin ang pondo ng GOCCs para i-finance sa mga unprogrammed appropriations, para magamit, ideya ko yan. Pero hindi sa 2024 GAA. Prinopose niya daw yan bilang maging batas. Actually, tama naman si Salceda eh. Dapat talaga nun batas, hindi pwedeng simpleng singit. Pag singit lang kasi rider, bawal yun. Kasi pag rider lang, ibig sabihin, renide on, siningit, fraudulent. Fraudulent. Bakit fraudulent? Gusto mong lusutan yung Kasi siningit mo, walang makakabasa nito. O di ba? Wala ngang nakabasa nun eh. Ang nakakaalam na lang nung linabas na yan na nagkaroon na ng kaso sa Korte Suprema. So ang sinasabi naman ni Salceda, sa akin ang idea na yan, 2023, ginawa ko yung batas, proposed bill, hindi lumusot. Ginamit ngayon doon sa 2024 GAA, linagyan ng ganong provision. So sabi niya, hindi ko na problema yan. Kasi hindi naman ako member, sabi niya ni Salceda. Hindi daw siya member ng Committee on Appropriations. Hindi rin siya member ng BICAP. Hindi rin siya member ng Small Committee. So sino yon? Ang mga members niyan ng BICAM ay sila Chis Escudero, sila Martin Romualdez at sila Saldico. Kaya dapat imbestigahan ito ng ICI. Sino ba ang promotor talaga ng provision na yon? Kasi yun yung nagbigay ng power sa presidente. Yan din ang ginamit ni Recto. Kaya sinasabi ni Rectong wala naman akong kasalanan, ginamit ko lang naman yan. Nakalagay naman talaga yun sa batas. Kaya lang, sa totoo lang, okay. Kung nakalagay man yan sa batas pero alam mong mali, di ikaw nang magsasabi, a-advisean mo na ang presidente. Mr. President, napansin nyo ba ito? Itong pinirmahan yung GAA? Mayroong special provision. Maganda sana to, kaya lang, abuso to. Binibigyan tayo ng power, gamitin ang pondo ng GOCCs. Ako advice ko, wag natin tong gamitin. Sino bang naglagay nito, Mr. President? Di ba? Dapat ganun ang ginawa ni Recto. In-advisean niya ang presidente ng ganun. Ang problema, ginamit niya. Kahit masama yung provision na yon, ginamit niya. Kaya, liable pa rin si Recto. Katotoo lang. Kaya yung paghuhugas kamay ni Recto na, sinunod ko lang naman yung batas. Kahit pa batas yan, option naman mo naman eh. Ang sabi doon, binibigyan kayo ng power. Pero kung ayaw mong gamitin yung power dahil masama, di wag mong gamitin. Ang problema, ginamit talaga nila. Ginamit ng executive. At ang nagbigay ng power na yan, yung Congress. Ibig sabihin, planado ang lahat ng ito. Hindi nyo po ba nakikita na planado ang lahat ng ito?
Mali yung ginawa ninyo na ginamit ninyo yung pundo ng PhilHealth. O pinundo ninyo sa program appropriations, karamihan doon, flood control. Ang nasabi na lang ng Korte Suprema, o sige, ibalik nyo yan. Ibalik nyo, ilagay nyo sa 2026 budget sa PhilHealth. Kaya lang, ginawa nga naman nila Soto. Ginawa naman ng House ngayon. Pero dahil ilagay yan sa 2026 budget yung 60 billion na yan, sinong magbabayad niyan? Di tayo. Tayo. I-charge sa atin yan. Kasi ang 2026 budget ay kukunin sa buwis ng bayan, sa remittance ng mga OFWs. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ano ito? Ngayon ang nakakalungkot, sabi ni Recto, wala akong kasalanan dyan. Common sense nga ang sinunod ko eh. Si PBBM naman, pre-nomote pa si Recto, ginawang executive secretary. Diba mga kabunyog, mga kababayan, ang tindi ng nangyayari sa bansa natin. Walang pagsisisi si Recto. Sabi ni Recto, tama lang naman ang ginawa ko, common sense yun. Si PBBM naman, sa dami ng kontrobersyang ito, pre-nomote pa si Recto, ginawang executive secretary. Yan yun. Sabi ng Korte Suprema, mali ang ginawa ninyo. Ibalik ninyo yung 60 billion. Ang problema, nagamit na yung 60 billion. Nagamit na. Pinundo na sa program appropriations. Yan yung mga kabunyog. Kaya lang, ang malungkot dito, nagtuturuan ngayon kung sino ba ang salarin. Di siyempre, ang pinaka-controversial, yung provision ng GAA. Yung nakalagay na binibigyan ng power ang presidente at ang executive na gamitin ang pondo ng GOCCs para i-finance doon sa unprogrammed appropriations. Sino ang naglagay no? Ang sabi ni Carpio, si Salceda. Kaya nga yun ang punto ng Solicitor General gustong motion for reconsideration. Ang gusto ng Solicitor General mag-motion for reconsideration, i-invoke yung doctrine of operative fact. Ano ba yung doctrine of operative fact? Nagamit na yan, kung nung ginamit yan, ang akala nila Recto, constitutional yung batas. So, kung nagamit yan, ang akala, constitutional. Ngayon na diniklarang unconstitutional, di wala na yung nagamit na yon. Alangan naman balik, pa yon? Maibalik pa yon. Hindi na pwede kasi nagamit na. Yun ang gustong i-invoke ng Solgen. Kaya lang sa totoo, mga kabunyog, mga kababayan, hindi na dapat i-invoke ng Solgen yun. Tanggapin na lang nila na mali talaga yung ginawa. Alam nyo kung ilang justices ng Korte Suprema ang nag-declare na unconstitutional yan? Mga kabunyog? 15 out of 15. Unanimous. Unanimous. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito yung issue dito. Ngayon, dahil ang topic natin si Salceda at saka si Carpio, nagsasagutan yung dalawa. Ang sabi ni Carpio, si Salceda ang naglagay ng provision na yan sa GAA ng 2024. Sabi naman ni Salceda, hindi ako. Yan, kaya yan title natin. Salceda vehemently denies Carpio's claim he inserted GOCC cash sweep provision in 2024 budget. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.